Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Tayo po ngayon ay pumapasok sa tinatawag nating mga mahal na araw o yung Semana Santa. Si Pope Francis merong magandang sinabi about Holy Week. Ang sabi ni Pope Francis, Holy Week is a privileged time to be near Jesus. Holy Week is a privileged time to be near Jesus. Friendship with Jesus is shown during times of difficulties. Friendship with Jesus is shown during times of difficulties. Magandang paalaala po yan sa atin ngayon tayo pumapasok sa mga mahal na araw, kung saan matutunghayan po natin yung pagkapakasakit ng ating Panginoon. At kapag tayo daw ay nalalapit kay Jesus, ating maipapakita din yung ating pakikipagkaibigan mismo kay Jesus. Sa ating pong liturya ngayon, mapansin po ninyo, medyo kakaiba. Sapagkat dalawa po yung ating narinig na ebanghelyo. Kanina po ay pinahayag sa likuran yung ebanghelyo tungkol sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Habang ang mga tao ay sumisigaw ng Hosana sa anak ni David at naglalatag ng kanilang mga saplot at iwinawagayway yung kanilang mga dalang palaspas. At pangalawa, ating pong narinig sa pamamagitan ng isang dula ang pagkapakasakit mismo ng ating Panginoon. Kasi po ang tawag sa araw na ito ay Palm Sunday of the Lord's Passion. Pagpalinggo ng palaspas sa pagkapakasakit po ng ating Panginoon. Pero ating pong makikita sa dalawang narinig nating ebanghelyo na parehong napakaraming tao. Maraming tao na may dalang palaspas at naglalatag nung panahon ni Jesus. Marami ring tao ang nakapalibot nung si Jesus ay hinahatulan ni Poncio Pilato at nung siya ay ipinako at namatay sa krus. Napakaraming tao nung panahong yun. At napakarami ring tao na abot kamay si Jesus. Halos katabi at kasama nila si Jesus. Pero mga kapatid, hindi lahat ng mga taong kasama ni Jesus nung oras na yun ay ating pwedeng tawaging alagad at kaibigan ni Jesus. Kasi yun ang paalaala sa atin. Maaaring kahit sino nasa paligid ni Jesus, kahit sino nasa tabi ni Jesus, pero hindi ibig sabihin sila'y kaibigan at alagad ni Jesus. Kaya nga yung nearness with Jesus doesn't mean that we are friends and disciples of Jesus. Pwedeng kasama lang, pwedeng malapit lang, pwedeng nandoon lang. Pero hindi ibig sabihin tayo ay naniniwala at tayo ay hinuhubog mismo para maging katulad ni Jesus. Pero ating tignan, ano ba talaga yung maaaring dahilan para sabihin tayo ay tunay na kaibigan at alagad ni Jesus? Balikan po natin yung dalawang ebanghelyo na ating narinig. Nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, habang sumisigaw yung mga taong Hosana sa anak ni David, ang sabi doon siya'y nakasakay sa isang asno. Yung pong simbolo ng donkey, asno. Ang asno o donkey ay simbolo ng humility, kababaang loob. Yan din po ay simbolo ng peace, kapayapaan. Pero nung panahon po ni Jesus, kung ikaw ay pinuno, kung ikaw ay hari, para maramdaman ng lahat na ikaw ay angat, ikaw ay kahanga-hanga, ikaw ay merong kapangyarihan, ikaw ay merong posisyon, ano yung kanilang sinasakyan? Kabayo. Kasi yung kabayo, iba ang dating. Kapag ang isang tao ay nakasakay sa kabayo, ando doon yung kanyang kapangyarihan. Ando doon, tinitingala siya ng mga tao sa kanyang paligid. Pero pinili ni Jesus na sumakay sa isang asno para matupad ang sinabi sa propeta na kung saan ang sabi ng propesiya, ito ang inyong hari, mababa ang loob, nakasakay sa isang asno, bisirong asno. Kung yan po yung unang paalaala sa atin, kahit anak ng Diyos si Jesus, kahit pwede siyang sumakay sa isang kabayo,
sapagkat siya ay tunay na dakila sa lahat, pero ang kanyang pinili ay ano? Kababaang loob. Ang kanyang pinili ay magpakumbaba. Bakit? Para siya'y madaling lapitan ng kanyang kapwa. Para sa kanyang kababaang loob, hindi siya katakutan. Para ang maramdaman ng mga tao na kanya nakakasalamuha ay ano? Hindi takot, kung hindi kapayapaan. Siguro yan po yung unang ating tignan. Ano ba yung nararamdaman ng tao, ng ating kapwa, ng ating pamilya sa atin? Baka kasi may mga pakakataon, tawag natin alagad tayo, pero mayabang tayo. Pwedeng alagad tayo, pero tayo hindi nagiging daan ng kapayapaan sa ating pamayanan, sa ating grupo, sa ating pamilya. Pero yan po yung unang hamon sa atin. We cannot call ourselves disciples of Jesus unless we are humble like Jesus, unless we are peacemakers like Jesus. Alam po niyo, merong isang santo sa St. Augustine. Ang sabi po na St. Augustine, gusto mong umangat, simulan mong magpakumbaba. Gusto mong magtayo ng tore na aabot hanggang sa langit, simbolan mo ang pundasyon, kababaang loob. Mga kapatid, malinaw. Walang alagad, walang kaibigan si Jesus na mayabang. Walang alagad, walang kaibigan si Jesus na palaaway. Kasi si Jesus na ating Panginoon at Guro dumating sa kababaang loob. Pinakita ang kapayapaan na kanyang dulot sa lahat ng tao. Pero pangalawa, nung ating pong narinig yung dula tungkol sa Passion of Christ, ating naramdaman yung environment ng oras na yun. Si Poncio Pilato, inuusig si Jesus. May mga tao sumisigaw, ipako sa krus. May mga namili na palayain si Barrabas, isang kriminal, kaysa kay Jesus na anak ng Panginoon. Nung oras na yun, maraming lumait sa kanya na ang sabi, bakit hindi ka bumaba mula sa krus? Iligtas mo ang iyong sarili. Nagparatang sila kay Jesus ng mga bagay na pawang kasinungalingan. Napaka-negatibo po nung oras na yun ang buong paligid. Pero isang bagay po yung ating makikita kay Jesus. Ano yun? Pag-ibig. Walang galit kay Jesus. Hindi niya ginantihan, binalikan yung mga taong nagparatang ng hindi tama laban sa kanya. Hindi siya nandoon namumuhay ng merong puot. Kung hindi sa isang banda, ramdam natin yung kanyang tunay at tapat na pag-ibig. Siguro yan po yung pangalawang ating tignan. May mga pakakataon din na pwede tayong siraan ng ating kapwa. May mga pakakataon din pwede tayong laitin ng iba. May mga pakakataon din pwede tayong i-etsapwera, ipaisad tabi at hindi piliin ng mga taong tinuturing nating kaibigan o kaya kapatid. Pero ang tanong, kapag ito ba ay ating naranasan, ano yung ating itutugon at igagante sa kanila? Si Jesus, mga kapatid, hindi galit ang ginante. Hindi sama ng loob ang ginante. Hindi pagmamalupit ang ginante. Ang kanyang iginanti ay walang iba kung hindi pag-ibig. At yung pag-ibig ni Jesus, pinakita niya sa paanong paraan. Una, silent love. Kasi hindi lahat ng pag-ibig maingay. Sa ating ebanghelyo, halos wala ngang sinabi si Jesus, pero ramdam natin yung totoong pag-ibig kay Jesus. Minsan, baka yung ating pag-ibig maingay lamang, pero hindi naman nararamdaman ng ating pamilya at ng ating kapwa. Pero pangalawa, kapag ating titignan yung pag-ibig ni Jesus, it was a sincere love. Totoo yung kanyang pag-ibig. Hindi lamang yung pag-ibig na puro pangako, kung hindi hanggang sa kahuli-hulihan, yung mga taong nagtraidor sa kanya, yung mga taong namuri o binilait siya, pinakita niya yung totoo at tapat na pag-ibig, yung sincere love. Pero pangatlo at panghuli, pinakita niya yung selfless love. Hindi sarili yung kanyang inuuna,
kaya hindi niya nililigtas yung kanyang sarili, kung hindi yung kanyang kapwa. Bakit? Kasi yung tunay daw na nagmamahal, hindi sarili ang pinakamahalaga, kung hindi yung kanyang minamahal, ang kanyang laging iniisip at inuuna sa buhay. Siguro mga kapatid, yan ang pangalawang hamon niya sa atin. Ating hindi pwedeng sabihin tayo ay alagad ni Jesus kung puro tayo galit. Kung tayo ay laging naghihiganti sa mga tao na hindi gumagawa ng maganda sa atin. Kapag tayo din ay hirap magpatawad sa mga tao na nagmamaliit o umuusig mismo sa atin. Alam po niya, meron akong nabasang kwento, meron daw magkapatid na lalaki, sila'y napaka-close sa bawat isa. Isang gabi daw, yung isang kapatid nagmamadali, pumasok sa loob ng kanilang bahay at parang takot na takot. At napansin nung kanyang kuya, pagpasok nung kanyang kapatid, yung kanyang kapatid na bata-bata ay talagang takot at punong-puno ng dugo yung kanyang t-shirt. Ang sabi nung kanyang kuya, "Tol, bakit ka takot na takot? Ba't ka nagmamadali? At teka lang, bakit punong-puno ng dugo ang iyong kasuotan, ang iyong damit?" Ang sabi niya, "Kuya, napaaway ako kanina at aksidente, napatay ko yung aking kaaway. Hindi ko alam yung aking gagawin." Ano ang sabi nung kuya? "Tol, hubarin mo yung damit mo na puno ng dugo." Paghubad nung bunso sa kanyang damit na puno ng dugo, ang ginawa nung kanyang kuya, sinuot yung damit. Biglang bukas yung pintuan ng bahay, ando doon yung mga pulis. At nung nakita nung pulis na yung isang lalaki sa loob ay duguan yung kanyang damit, ito'y kanilang hinuli, kinulong at hinatulan ng kamatayan. Mga kapatid, yung po yung kwento natin at ng Panginoon. Tayo ang may sala, pero ang Diyos ang nagbayad. Tayo ang takot na takot, pero ang Diyos ang siyang humarap para sa atin. Kapag yon ay malino sa atin ngayong mga mahal na araw, yung pag-ibig ng Panginoon, ano mararamdaman natin? Gratitude, pasasalamat. Sapagkat alam natin kahit tayo ay hindi tapat, kahit tayo ay hindi karapat-dapat, pero ang Panginoon, pinili pa rin tayo. Pinili pa rin tayo ng Panginoon na Kanyang mahalin at patawarin. Alam po niyo, merong isang santo, si Saint Francis de Sales. Ang sabi niya, Mount Calvary is the school of love. Mount Calvary is the school of love. Mga kapatid, ngayong mga mahal na araw na ito, ating makikita ng malapitan ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus. Sana hindi lamang tayo lumuha. Sana hindi lang tayo mamangha. Sana sa ating pagtanggap ng Kanyang pag-ibig, tayo din mismo ay magpakumbaba at tayo din mismo ay matulad sa Kanyang pag-ibig. Tandaan po natin, hindi porket malapit kay Jesus, pwedeng tawaging kaibigan o alagad. Ang pinakamahalaga, yung ating matularan ang pag-uugali mismo ni Jesus. Dalawang bagay po ang inaasahan sa atin ng Panginoon, lalo tigit sa lahat ngayong mga mahal na araw. Una, yung tayo ay magpakumbaba. Kasi walang nagmamahal ang nagmamataas. At kapag ating naramdaman na tayo ay minamahal ng Panginoon, kahit tayo ay hindi karapat-dapat, tayo mismo ang mangliliit at magpapakumbaba sa Kanyang harapan. Pangalawa, sana katulad ni Jesus, tayo din ay matutong magmahal. Yung pag-ibig na hindi mapaghigante. Yung pag-ibig na hindi nagtatanim ng galit. Pero yung pag-ibig na tahimik, ngunit tapat, at laging iniisip yung kanyang minamahal. Amen.